raw titigil ang kampo ni Congresswoman Gloria Arroyo na ipaglaban ang kanyang karapatang makapagpagamot sa ibang bansa. Ito'y sa kabila ng natanggap umano nilang impormasyon na gagawin daw ng administrasyon ng lahat para maharang ang mag-asawang Arroyo. Mula sa Taguig, nakatutok live si John Consulta. John! Mel, bumubuti na raw ang lagay ni Papang Representative Gloria Macapagal Arroyo kaya inalis na ang swerong inilagay sa kanya kahapon. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Len Bautista Hort, inalis na ang swero ni Congresswoman Arroyo. Nakakatayo na rin daw ito matapos makabawi sa pagkahilo at panghina bunsod ng pag-fluctuate ng kanyang blood pressure kahapon. Sakaling tuluyan ng bumuti ang kanyang lagay, maaari raw muling subukan ng dating Pangulo na umalis bukas ng bansa para sa bagong appointment ito sa Mount Elizabeth Hospital and Medical Center sa Singapore sa Sabado. It's the health consideration. If the doctors clear her, it's still a very possible option. I strongly believe that she has the right to travel. So on that note, I don't think even President Aquino can prevent her from doing so unless it is under the 3 conditions under the Constitution. Binatikos pa ng kampo ni Arroyo ang pagmamaniobra raw ng gobyerno para maharang ang pag-alis nito sa anumang paraan. We got this from 3 reliable sources, no? Na yun pong resolution ng DOJ COMELEC joint panel sa election sabotage, minamadali nila, no? Gusto nilang unahan yung unbanked session ng Supreme Court bukas. Nagpapasa na sila ng resolution sa Congress para magpirma sila ng support kay Secretary De Lima at kasama dito nagko-commit sila ng karagdagang pork barrel, no, sa mga congressmen na pipirma dito sa support kay Secretary De Lima, at yung mga hindi pipirma tatanggalan nila ng mga projects. Matuloy man o hindi ang pangalawang pagkatangkang pag-alis ng bansa bukas ng dating Pangulo, ang sigurado raw di sila uurong sa pakikipaglaban para sa karapatan ng lahat. Ang Malacanang, ang Pangulong Aquino ay hindi sumusunod sa Korte Suprema, paano na tayong mga ibang mamamayan? Pwede bang lahat din tayo wag sumunod sa kautusan ng Korte? Pag may nangyaring masama sa amo ko, kasalanan nila. Tingin pa ng kampo ng dating Pangulo, pinitigil ng Administrasyong Aquino ang pag-alis ng kongresista dahil baka meron silang commitment sa mga funders nila, hindi natin alam kung ano yan, no? Kasi syempre nasa kampanya niya yan, syempre may mga funders ng kampanya, so hindi natin alam, baka may mga nakuhaan sila ng pondo na kailangan ganun yung kapalit, hindi natin alam. hanggang sa mga oras ito, Mel, ay patuloy pa rin nga natin sinisikap na kunin ang pahayag ng Malacanang bilang reaksyon sa mga binitawang statement niya ng kampo ng mga Arroyo. Samantala, sa kaninang ating pagbabantay ay namatayan nga natin ang ilan sa mga kaalyado at kaanak ng dating Pangulo at kasama na nga rito itong si ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. Pumunta nga rito sa kanyang ina bago sa kanyang pag-alis ngayon ang araw na ito papunta ng Amerika. At yan muna latest mula rito sa St. Luke's Medical Center. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat, John Consulta. Ang sagot naman po ni Communications Secretary Ricky Caranda sa aligasyong may commitment ang Pangulo sa mga nagpondo sa kanyang kampanya. Ang commitment daw ng Pangulo sa taong bayan ay iharap sa korte si dating Pangulong Arroyo para sagutin ito ang mga aligasyon. Hindi naman daw pipigilan ng Department of Justice ang nakatagdang paglabas sa bansa ni ang galing Pinoy Party List Representative Mikey Arroyo. Nitong Biyernes, pinayagan ng korte sa Quezon City si Arroyo na bumiyahe pa Amerika ngayong buwan. Nasa immigration watchlist din si Arroyo at kanyang asawang si Angela dahil sa kasong tax evasion. Nakakuha na raw ng travel order si Arroyo mula sa DOJ matapos magawa ang mga kondisyong itinakda ng korte gaya ng pagbabayad ng bail bond at ang pagsusumiti ng proof of travel. In other words, W exists, but we are allowing him. We are allowing him under the same conditions as the court. Sang-ayon si MTRCB Chairperson Grace Polia Manzares na hindi dapat payagang makaalis ng bansa ang mag-asawang Arroyo. Duda si Manzares na babalik pa ang mag-asawa oras na makalabas sila ng bansa.
dapat daw munang harapin ni Congresswoman Arroyo ang mga kaso laban sa kanya. Kabilang dito, ang umano'y akusasyon ng pandaraya noong 2004 elections kung saan nakatunggali nito ang ama niyang si Fernando Poe Jr. Nagpapasalamat si Manzares kay Justice Secretary Laila De Lima nanindigang huwag munang payagang makalabas na bansa si Arroyo. Personal ito, siguro bilang anak na nga ni FPJ. At bilang isang Pilipino, hindi nagtatrabaho sa gobyerno. Pero masasabi ko lang ito, na gusto ko talaga ay panagutan nila kung ano man ang mga paratang sa kanila. Sila na nagsasabi, give them their day in court. Mahirap na kasi pag wala dito dahil hindi natin masasabi kung gaano katagal at alam naman natin, justice delayed is justice denied. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Tuloy-tuloy ang ating balitaan dito sa 24 oras at ngayong gabi, makakasama natin si Jiggy Manica. Jiggy. Salamat, Mel. Tone-toneladang sibuyas na ipinuslit mula raw Hong Kong ang nasabat sa Maynila ng Bureau of Customs. Narito po ang aking report. Itong tumambad sa mga opisyal ng Bureau of Customs ng buksan ng 11 40-footer container van sa Manila International Container Port kanina. Tone-toneladang sibuyas na tumitimbang ng 297,000 kilos at nagkakahalaga ng mahigit 35 milyong piso. Ayon sa Bureau of Customs, unang idineklarang gamit sa bayamang sibuyas at ibabagsak sana sa Port of Davao. Pero na-divert sa Maynila nang maglunsad ng special operations ang grupo ni retired Brigadier General Danilo Lim para mahuli ang iligal na kargamento. Pagdating sa Maynila, naharang naman ito ng Customs Intelligence and Investigation Service. May obserbasyon tayo na kung minsan pag mainit dito sa Manila, MICP at Port of Manila, kung minsan dinadivert nila sa ibang lugar. Pwedeng sa Cebu, pwedeng sa Davao. Kaya binabantayan natin lahat yan. Nang sa ganun walang makalusot. We receive derogatory information that smuggled onions will be coming in. So lahat ng mga dumadating na na containers, we made sure na alerted lahat ng mga tao natin at matyagang nagbabantay. Sa investigasyon ng mga otoridad, lumalabas na galing Hong Kong ang shipment at nakapangalan sa 3 consignee na nakabase sa Malate at Binondo. Ito ay patunay na pinapangalagaan ng Bureau of Customs ang welfare ng mga magsasaka ng ating bansa. No? Dahil meron po tayong industriya na pinangangalagaan dito sa ating bansa, yung mga ganitong klaseng smuggled items, agricultural items ay ating hinuhuli. Laking pasasalamat naman ng Onion Raisers Association of the Philippines. Ang sinasabi namin, baka po pwede namang ikrusada nyo ito dahil hindi dapat maging katulad ng bawang ito. Patayin na ang bawang, yung bang sibuyas ipapatayin pa. Dahil nabubulok ng ilang sibuyas, i-dispose ng customs sa mga ito para hindi na kumalat pa sa mga pamilihan. Sa Cebu, nasabat din ng Bureau of Customs ang isang container van na may lamang isang M16 rifle, accessories nito at 6 na motorsiklo. Tinangkang ipasok ang container van mula sa Oklahoma City sa Amerika. Tinatayang nasa 4 na milyong piso ang laman ng container van. Jiggy Manica, Tutok, 24 oras. May buwis na rin pong voluntary contribution sa SSS, GSIS, PhilHealth at Pag-ibig. Ginawa raw ito ng Bureau of Internal Revenue, BIR, para pataasin ang kanilang koleksyon. Pero maraming empleyadong nag-aambag ng voluntaryo, dismayado. Nakatutok si Connie Sison. Magdadalawampung taon ng miyembro ng Pag-ibig Fund si Daniel. Sa pagnanais niyang makakuha ng mas magandang benepisyo, pinadagdagan niya ang kanyang voluntary contribution ng 300 piso. Mas mataas pa sa mandato ng batas na 100 piso. Pero simula Hulyo, nakita na lang niya sa kanyang payslip na nadagdagan ng kanyang buwis. Yun pala, kinakaltasan na siya ng BIR ng 5% mula sa kanyang sweldo. In excess of 100, taxable na yung i-increase mo pa. So syempre, parang hindi yun investment kasi itatax pa eh. Malaki na nga yung tax tapos tataksan pa uli kami.
Kaya pinabalik namin into 100. Kinumpirma ng BIR simula Hulyo ngayong taon ang mga empleyadong voluntaryong nag-aambag sa mga ahensya ng SSS, PhilHealth, GSIS at Pag-ibig para mapataasan ang kanilang premium ay binubuwisan na nila ngayon. Investment na raw kasing maituturing kung nagdagdag ang isang empleyadong nagko-contribute ng mas mataas pa sa hinihingi ng gobyerno. Lalaki kasi ang makukuha ng isang empleyado pag nagretiro siya o di kaya nangangailangan siya ng pera kapag nagbayad siya ng mas mataas na kontribusyon. 5% hanggang 32% ang maaaring ikaltas na buwis sa voluntary contribution ng mga empleyado. Depende sa taas ng sweldo nito. Kung sasabihin po natin na exempt pati yung voluntary, nawawalan po ng tax po yun. Kasi kumbaga, the exemption is no longer dictated by law but dictated by the income earner. So we don't want to create that disparity. Tanong tuloy ni Daniel, di ba na doble ang binayad niyang buwis dahil sa sweldo niya ibinase ang computation? We're not discouraging savings. In fact, we are in favor of savings. What we are just saying is, let's level the playing field. Yung exempt po is yung mandatory requirement na savings. Anything over and above that should come from one's tax compensation. Inamin ng Pag-ibig, maraming miyembro nila ang nadismaya ukol sa bagong direktiba ng BIR. Maraming members na nagkaroon ng reactions dyan, na nag-contribute ng malaki, ibinalik nila dun sa mababa uli, which is yung sa 100. So yun ang naging epekto niyan. Ayon naman kay Sid Panganiban, kinatawa ng PhilHealth, di raw maapektuhan ang kanilang mga miyembro dahil standardized lang ang kanilang contribution na nasa 1,200 pesos kada taon. Kasi pantay yan, universal coverage, ang employed, voluntary, including the sponsored and the OWP and lifetime, pagdating sa hospital, iisa ang benefits natin. Sa ngayon, tanggap na ng BIR ang pagtataas daw ng kilay ng marami, pero desidido silang masunod ang bagong direktiba para sa pagsasaayos daw ng tax collection sa bansa. Mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon, kinulang ang tax collection ng BIR ng halos 7 billion pesos. Connie Siso, Nakatutok, 24 Oras.